Dear God, alam ko na narinig mo ko. Bigyan mo po ako ng pamilya para maging masaya ako. Love, Desiree. Si Desiree, isang payat na batang babae na halos 10 taong gulang pa lamang, ay naniniwala sa Diyos na may matibay na pananampalataya. Ito ay isang kakaiba, halos mapaghamong ilaw sa kung hindi man ay matinding realidad ng St. Jude's Orphanage. Tuwing umaga, bago pa ang magulong kalansing ng mga tray ng almusal, umuupo na si Desiree sa malamig at basag na hagdanang semento. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kalsadang lupa. Hindi siya naghihintay ng sasakyan papunta sa paaralan o kahit isang bagong laruan. Hinintay niya si Mike, ang kartero. Si Mike na may laging lukot na uniforme at mabait na mga mata, ang kanyang tulay sa banal na Diyos. Magandang umaga, Desiree, tawag niya. May ngiting kumukulubot sa sulok ng kanyang mga mata. Magandang umaga, Mike. Bulong niya, pabalik, hawak ang isang maingat na nakatiklop na piraso ng papel. Laging nakasulat ito sa masusing pambatang malalaking titik. Para si Diyos sa langit. Ang ibang mga grupo ng batang ulila ay natawa at hinamak si Desiree. Nagsusulat ka pa rin ba sa iyong kaibigang hindi nakikita, Desiree? Panunuyan ni Thomas, isang payat na batang lalaki na 2 taon ang tanda sa kanya. Hindi naghahatid ng sulat ang Diyos dito. Ang tawanan ay kumalat sa maliit na bakuran na umaalingaw-ngaw sa parehong lumang panunukso nang narinig niya bawat taon sa kanyang kaarawan. Sa gitna ng kanilang mga pang-insulto, ibubulong niya ang parehong taimtim na hiling. Hihipan ang hindi nakikitang mga kandila na mahanap ng Diyos ang kanyang nanay at tatay. Kumakapit siya sa paniniwala na sa kung saan sila ay naghahanap din sa kanya at tiyak na pagsasamahin sila ng Diyos. Ngunit ang pag-asa, kahit para sa pinakamatatag, ay maaring mawala. Ang tawanan ng ibang mga bata ay nagsimulang magpabagsak sa kanyang pag-asa na balang araw makikita rin niya ang kanyang mga magulang. Bawat ilang buwan na nagdaan, isa pang bata ang naaampon, magbabalot ng kanilang kaunting gamit na may kaba sa muka, nakatakda para sa isang bagong buhay, isang bagong pamilya. Bawat pag-alis ng mga bata ay isang maliit na piraso ng salamin sa puso ni Desiree. Kumaway siya ng paalam sa batang inampon na may pilit na ngiti sa kanyang labi, pagkatapos ay babalik sa kanyang sulok ng dormitoryo. Ang pamilyar na buhol ng kawalang pag-asa ay humihigpit sa kanyang dibdib. May mali ba sa kanya? Bakit walang gustong umampun sa kanya? Ang mga liham sa Diyos ay naging mas madalang pagkatapos ay tuluyang huminto. Ang mga hagdanan ng ampunan na dating kanyang sagradong silungan ay nanatiling walang nakaupo sa umaga. Si Mike, nang mapansin ang kanyang pagkawala, ay nakaramdam ng pag-aalala na lalong lumalalim sa bawat lumilipas na araw. Kuminto siya sa mga hagdan, may hawak na pakete nang hindi na ipadala na siya sa kanyang kamay at buntong hininga. Sa kabilang bakuran, si Sikay na isang mahabagi na tagapag-alaga na may banayad na kilos ay madalas na pinagmamasdan si Desiree mula sa bintana ng kusina. Nakita niya ang ilaw sa mga mata ng bata na lumabo. Napalitan ito ng malalim na kalungkutan na tila napakabigat para sa ganoong maliit na katawan. Nawawala na siya, Mike. Bulong ni Sikay na sa kanya. Isang hapon, ang kanyang boses ay mahigpit sa pag-aalala. Nawala na ang kislap sa kanyang mga mata. Sa kabilang dako, libu-libong milya ang layo, sa isang malawak at eleganteng tahanan, umiiral si Madeline sa isang walang katapusang takip silim ng kalungkutan. Ang kanyang huling 30 taon ay naging tanawin ng mga luha, isang patuloy na labanan sa kanyang konsensya na sinira ng nakaraang trahedya. Bawat bagay sa bahay, bawat amoy, bawat tunog ay tila bumubulong ng pangalan ng kanyang sanggol na babae. Ang sunog, ang naglalagablab na apoy na sumunog sa kanilang tahanan at kasama nito ang kanyang mahalagang anak. Sinisi niya ang sarili, walang tigil. Ang apoy ng pagsisisi sa sarili ay sumusunog pa rin sa kanyang kaluluwa na nag-iwan sa kanya ng walang laman, isang multo sa kanyang sariling buhay.
Bihira siyang lumabas ng kanyang silid, nakasarado ang mga kortina laban sa matinding sikat ng araw. Ang mga pagkain ay hindi nagalaw, ang kanyang dating masiglang espiritu ay napalitan ng isang tahimik, sumasakal na kawalang pag-asa. Ang kanyang asawa si Jackson, isang lalaking binuo ng napakalaking pangunawa at walang limitasyong pasensya, ay pinagmamasdan siya ng may pusong nabibiyak. Sinubukan niya ang lahat: therapy, mga paglalakbay sa iba't ibang lugar, malumanay na panghihikayat. Ngunit nanatiling hindi inaaabot si Madeline, nakakulong sa kanyang sariling bilangguan ng pagkakasala. Si Jackson, desperado, ay gumawa ng isang desisyon. Kinuha niya si Angela, isang 60 gulang na babae na may banayad ng ngiti at boses na kasing lambot ng isang panalangin. Hindi therapy si Angela, ngunit nagtataglay siya ng isang tahimik na lakas, isang likas na pagkatao na inaasahan ni Jackson na maaring ubabot sa kanyang asawa. Si Madeline, na unay hindi sang-ayon sa pagdating ni Angela, ay nakaramdam ng kakaibang ginhawa sa presensya nito. Hindi pinilit ni Angela ang kanyang sarili, hindi siya nangaral, siya ay naroon lamang sa kanyang tabi. Uupo siya sa tabi ng kama ni Madeline, tahimik na sinasamahan si Madeline sa komportableng katahimikan o bumubulong na mahinang awitin. Dahan-dahan, hindi napapansin, isang marupok na koneksyon ang nabuo sa kanilang dalawa. Magdadala si Angela ng mainit na tsaa, susuklayin ang kanyang gusot na buhok, at kung minsan lamang, si Madeline ay magsasalita ng ilang salita, luluha ang kanyang mga mata habang nagkukwento ng mga bahagi ng kanyang mapait na nakaraan. Makikinig lang si Angela, hindi matitinag ang tingin, at pagkatapos sa kanyang malambot at nakapagpapalakas na boses, mag-aalok siya ng hindi lamang naginhawa, kundi ng taimtim na panalangin. Ang Panginoon ay gumagawa sa misteryosong paraan, anak. Madalas sabihin ni Angela, ang kanyang kamay ay malumanay na humahaplos kay Madeline. Ang kanyang plano ay mas dakila kaysa sa ating pagkaunawa. Si Madeline, isang babaeng nawala ng lahat ng pananampalataya, ay nakaramdam laban sa kanyang kalooban ng kakaiba at nag-aalangan na lakas mula sa matibay na paninindigan ni Angela. Samantala, sa isang marumi at liblib na apartment na hindi kalayuan sa mataong sentro ng lungsod, sina Gary at Lily ay nagtatanim ng sama ng loob. Ang kanilang mga muka, nang may nakakubling mapanlinlang na katusuhan, ay sumasalamin sa mga taon ng umiinit na puot kay Jackson. Akala ni Jackson na basta niya lang tayong sisibakin at kalilimutan. Nagkakamali siya. Bulong ni Gary. Kinuyom ang kanyang kamao, ang mayabang na si Jackson Vance. Kami ang bumuo ng kanyang imperyo at tinapon niya kami na parang basura. Si Lily, ang kanyang mga mata ay nagdiningning na may malamig na mali, siya ay gumuhit ng mga disenyo sa isang maalikabok na mesa. Pinagbayaran naman niya ito, hindi ba? Ang kanyang minamahal na munting anak na wala sa isang usok. Nagsalita sila sa mga nakatagong termino. Ang kanilang mga salita ay nagpapahiwatig ng isang madilim na kasaysayan, isang nakaraang gawa ng paghihiganti na nagbigay sa kanila ng baluktot na kasiyahan. Madalas silang dumaraan sa mansyon ng mga Vance. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng madidilim na bintana. Pinagmamasdan ang kalungkutan ni Jackson at Madeline na may masamang kasiyahan. Ang kanilang plano, isang nakakatakot na kasinungalingan na maingat nilang binuo, ay nanatili nilang pinakaingat-ingatang lihim. At ito ay isang lihim na nais nilang protektahan sa lahat ng paraan. Samantala sa St. Jude's, ang pag-aalala para kay Desiree ay umabot na sa kritikal na punto. Siya ay naging malulungkutin, tahimik at palaging walang kibo. Hindi na siya nakikipaglaro sa mga bata. Ang kanyang dating maliwanag na mga mata ngayon ay mapurol at malayo. Madalas na napapalitan na nag-aalalang tingin sina Mike at Shekinah. Isang partikular na maulap na hapon, pinagmamasdan nila siya mula sa malayo. Nakaupo siya sa ilalim ng isang matanda at baluktot na puno ng nara. Ang kanyang maliit na katawan ay naglalabas ng hindi matitiis na kalungkutan, isang malalim na pagod na nagpapalamig sa kanilang dalawa hanggang buto. Hindi lang sila malungkot, tila nawala na siya ng kagustuhang mabuhay.
ang kanyang espiritu mismo ay lumalabo sa bawat lumilipas na araw. Mike, bulong ni Shekinah, ang kanyang boses ay mahigpit sa pagmamadali. Kailangan natin gumawa ng isang bagay bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa niya kayang tiisin ang mga ito. Tumango si Mike, nakatikom ang kanyang panga. Isang desperadong desisyon ang nagpatigas sa kanyang mga katangian. Tapos na ang panahon ng pasibong pagmamasid. Kinabukasan, naging mas malamig at mas malungkot ang ampunan. Wala na si Dustin, ang matalik niyang kaibigan, inampo ng isang pamilya na nangako sa kanya ng aso at duyan sa bakuran. Kumaway si Desiree, may matapang ngunit marupok na ngiti sa kanyang muka, ngunit sa loob may kung anong tuluyang naputol. Ang huling hibla ng pag-asa na pinahaba ng mahigit sa isang dekada ng pagkabigo ay tuluyang napunit. Nang hapong iyon, habang abala ang ibang mga bata sa paglalaro ng habulan, palihim na umalis si Desiree, ang kanyang maliit na backpack, isang kupas at punit-punit na naglalaman lamang na isang lumang teddy bear at isang lukot na drawing ng isang pamilya ay tila napakabigat sa kanyang balikat. Naglakad siya ng maraming oras, nangangalay ang kanyang maliliit na binti hanggang sa ang pamilyar at maputlang kalye ng kanyang kapitbahayan ng ampunan ay napalitan ng mga malinis na damuhan at maringal na kabahayan. Ito ay ibang mundo, tahimik at marangya, isang lugar na nakita lamang niya sa mga magasin. Kinain siya ng pagod, ngunit isang matindi at desperadong determinasyon ang nagtulak sa kanya pasulong. Kailangan niya silang hanapin, ang kanyang mga magulang. Naniniwala siya na nakalimutan lang ng Diyos ang direksyon. Naglibot si Desiree ng mas malalim sa marangyang kapitbahayan. Ang malalaking bahay ay nakatayo ng tahimik at nagtatago. Isang bigla at matamis na amoy na namumukadkad na rosas ang nagpatigil sa kanya. Ito ay nanggagaling sa isang malawak at maayos na hardin kung saan isang babae na may mabait na mata at malumani ng ngiti ang nag-aalaga ng isang kumpon ng rosas. Si Angela ito, mahina itong humuhuni. Tumingala si Angela, ang kanyang tingin ay bumagsak sa maliit, pagod na batang babae na nakatayo ng walang katiyakan sa harapan ng gate. May isang marupok na kahinaan sa tindig ni Desiree na pubukaw sa puso ni Angela. "Hello, John, munting bata," sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay mainit tulad ng araw ng hapon. "Bukha kang naliligaw. Ayos ka lang ba?" Si Desiree, na hindi sanay sa gayong agarang init mula sa isang estranghero, ay tumango lamang, masyadong pagod upang magsalita. "Mukha kang nangangailangan ng bagay na makakapag-init sa'yo." Patuloy ni Angela, hindi nagbabago ang kanyang ngiti. "Gusto mo ba ng mainit na tsokolate at cookies? Katutunog lang ng oven ko." Hindi kayang tanggihan ni Desiree ang init at kabaitan ni Angela. Mahiyain na tumango si Desiree. Malawak ang kanyang mga mata habang sumusunod siya kay Angela patungo sa isang maringal na bahay. Nakaramdam siya ng isang kislap ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang maliit na kislap ng ginhawa sa malawak na karagatan ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sa loob ng malaki, maliwanag na kusina, pinuno ng amoy ng tsokolate at bagong lutong cookies ang hangin. Abot-abala si Angela, nagsasali ng mainit na tsokolate sa isang tasa na pinalamutian ng makukulay na paru-paro. Umupo si Desiree sa malaki, pinakinis na mesa, nararamdaman ang kakaibang halo ng pangamba at pagkamangha. Biglang lumitaw ang mukha ng isang babae sa isang bintana na tinatamaan ng araw na nakatanaw sa hardin. Si Madeline ito. Nanood siya sa mga kilos ni Angela. May mahinang kirot sa kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata sa maliit na batang babae sa mesa at natigilan siya ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang mga tadyang. Isang nakalimutang ritmo ang sumiklab sa loob niya. Ang mukha ng babae, ang paraan ng pagbagsak ng kanyang buhok, isang anino ng alaala ang sumigaw sa isip ni Madeline. "Maggie?" Bulong ni Madeline. Halos hindi lumabas ang kanyang boses, ngunit may bahid ng halos kabaliwan na kagalakan. "Ikaw ba yan, Maggie?"
Naguguluhan, pinapanood ni Desiree habang nagmamadaling pumasok si Madeline sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Desiree na may tindi na nakakabahala at labis na malambing. Nanginig ang mga kamay ni Madeline habang inaabot niya, hinawakan ang mukha ni Desiree. Sinusundan ang mga kurba ng kanyang pisngi. "Nandito ka! Sa wakas, nandito ka!" Bumuhos ang luha sa mukha ni Madeline, ngunit ang mga ito ay luha ng labis na nakakapawing pagod. Niyakap niya ng mahigpit si Desiree. Hawak siya na tila natatakot na baka mawala siya sa hangin. "Huwag mo siyang paalisin, Angela." Pakiusap ni Madeline, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Huwag mo siyang paalisin, Angela." Si Angela, na nakasaksi ng pambihirang muling pagkakita nito, ay nakaramdam ng matinding pagkamangha. Tumingala siya sa langit, kumikinang ang kanyang mga mata at bumulong. "Salamat po, Ama." Ito ay isang panalangin ng tahimik at matagumpay na pasasalamat. Nang umuwi si Jackson ng gabing iyon, ang pagbabago na sumalubong sa kanya ay walang kulang sa himala. Ang nakasarang kurtina sa kwarto ni Madeline ay bukas, pinapayagan ang huling sinag ng pagkalubog ng araw. Higit na kahanga-hanga ang tawanan, magaan at totoo ay nagmula sa kusina. Nandyan si Madeline, ang kanyang mga mata ay hindi na walang laman, ngunit buhay, kumikinang sa isang kagalakan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Nagsasalita siya, masigla, sa isang maliit, hindi pamilyar na batang babae. "Jackson, tignan mo!" Sigaw ni Madeline. Ang kanyang boses ay maliwanag sa isang nakakalimutang timig. Bumalik siya! Bumalik ang ating Maggie! Si Jackson, bagamat sa una ay naguguluhan, nakita ang buhay na muling sumiklab sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang pag-asa, isang matagal nang nawalang kaibigan na bumalik sa kanilang tahanan na nagniningning mula sa maliit na figura ng babae. Hindi niya naintindihan ang biglang pagbabago, ngunit alam niya na may katiyakan na nanirahan ng malalim sa kanyang kaluluwa na may isang bagay na lubos na mabuti ang nangyari. Ang nakakasakal na lambong ng kalungkutan na matagal nang bumabagabag sa kanilang bahay ay tila nawala, napalitan ng isang marupok ngunit makapangyarihan na pakiramdam ng panibagong pangako. Mabilis na kumalat ang balita bagaman baluktot sa mga ilalim ng lungsod. Sina Gary at Lily sa kanilang maruming apartment ay nakarinig ng tungkol dito. Ang nagdadalamhating asawa ni Jackson Vance ay misteryosong nakahanap ng isang bata. Ang kanilang impormante na walang kamalay-malay na tunay na kahulugan ay nagpinta ng isang larawan ng kaligayahan sa tahanan. Ngunit para kina Gary at Lily, ang mga piraso ay nagkabit-kabit sa isang nakakagulat na pagkabigla. Hindi ito maaring mangyari. Ang sunog, wala na siya. Naningkit ang mga mata ni Lily, isang malamig, mapanlinlang na kislap ang pumasok sa mga ito. Maliban na lang kung hindi siya yun, Gary. Pero paano? Kung ang batang yun ay ang anak nilang si Maggie, ang ating perpektong maliit na paghihiganti, nasira. Napuno ng pagkabalisa sina Gary at Lily. Hindi pwedeng masira ang kanilang plano. Matagal nilang pinagplanuhan ito at ayaw nila itong mauwi sa wala. Ang kaisipang ito ang nagpasiklab ng isang matinding galit sa kaloob-looban ni Gary at Lily. Ang tawanan mula sa tahanan ng mga Vance ay naririnig mula sa labas. Nagpupuyos na galit ang nadama ni Gary. Hindi niya hahayaang balantad ang kanilang sikreto. Isang lihim na sila lang ni Lily ang nakakaalam. Galit sila at ang kanilang galit ay nangangahulugan lamang ng panganib para kay Desiree. Sa St. Jude's, ang balita ng pagkawala ni Desiree ay nagdulot ng kaguluhan sa ampunan. Naabisuhan ng pulisya at mayroong nagaganap na paghahanap. Ngunit naramdaman ni Mike at Shekinah ng isang nakakapangilabot na pangamba. Kilalang-kilala nila si Desiree, ang kanyang tahimik na pagkadismaya, ang kanyang matatag na pananampalataya. Hindi lang siya aalis ng walang direksyon. Pagmumuni-muni ni Mike habang naglalakad sa maliit na opisina, may nahanap siyang mga tao. Naalala ang napakaraming sulat ni Desiree at ang kanyang masiglang panalangin. Biglang nagkaroon si Shekinah ng malalim na pakiramdam. Hinahanap niya ang kanyang mga magulang, Mike.
Talagang naniniwala siya na gagabayan siya ng Diyos. Mayroong isang tahimik na paniniwala sa boses ng Shekinah, isang pakiramdam na mayroong isang bagay na higit sa pagkaunawa ng tao ang nagaganap. Kailangan nating tumingin ng higit pa sa karaniwang mga lugar. Kailangan nating magtiwala sa ating mga nararamdaman. Si Mike, isang tao na simpleng pananampalataya, ay tumango. Hindi niya alam kung paano o bakit, ngunit naramdaman niya ang isang paghatak, isang kakaibang pakiramdam ng pagmamadali na humihila sa kanya patungo sa isang hindi kilalang destinasyon, isang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanya sa nawawalang batang babae. Ang kapayapaang pansamantalang nananaan sa tahanan ng mga Vance ay agad na nawasak. Sa dilim ng gabi, si Gary at Lily na ang mga mukha ay baluktot sa paghihiganti ay gumapang papasok sa malawak na ari-arian ng mga Vance. Ginamit nila ang kanilang dating kaalaman sa disenyo ng bahay. Isang nakapaninindig balahibong pamilyar mula sa kanilang nakaraang pagkatrabaho sa ilalim ni Jackson upang lampasan ang paunang seguridad. Ang kanilang target, si Desiree. Si Desiree nakahiga sa isang malambot na kama sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nananaginip ng mainit na tsokolate at ng banayad na haplos ng isang ina. Biglang umalingaw-ngaw ang kaluskos ng sahig. Idinilat niya ang kanyang mga mata upang makita ang dalawang nakatayo na figura na nakabalot sa liwanag ng buwan na sumisingaw sa bintana. Ang takot, malamig at agaran ay kumapit sa kanya. Si Madeline, hindi mapakali sa isang bagong takot ng gabing iyon, ay bumangon upang kumuha ng isang basong tubig. Nang malapit na siya sa silid ni Desiree, narinig niya ang isang mahinang higbi. Lumukso ang kanyang puso. Itinulak niya ang pinto at nakita ang dalawang nanghihimasok, nakalahad ang kanilang mga kamay patungo sa kama ni Desiree. Isang malakas na ungol ang lumabas sa lalamunan ni Madeline. "Layuan niyo siya!" Sigaw niya. Hindi na isang basag na babae, kundi isang mabangis na leon na nagtatanggol sa kanyang anak. Sumugod siya, ang kanyang katawan ay kumilos ayon sa kanyang nararamdaman. Nang umungol si Gary at itinaas ang isang kamay, isang puwersa na parang di nakikitang kalasag ang tila bumalot sa silid. Bigla lumitaw sa pintuan ang mga figura ni Mike at Angela. Ang kanilang mga mukha ay maliwanag at may nakabubulag na liwanag sa paligid nila na mga si Madeline at Desiree. Ang kanilang presensya ay hindi lamang pisikal. Nagdala ito ng isang hindi maikakaila na bigat, isang aura ng protektibong kapangyarihan. Bulong ni Mike, "Huwag kang matakot. Ang pangalan ko ay Michael, isa kong anghel." Ang kanyang mga mata ay mabait at ang kanyang ngiti ay banayad. Humakbang siya sa harap ni Madeline at Desiree. Buong pagmamahal na tinignan ni Angela si Madeline. "Alam ng Diyos ang iyong sakit, Madeline. Siya ay kasama mo sa lahat ng panahon." Ang mukha ni Angela ay sumisikat at lumitaw ang magandang pakpak sa kanyang tagiliran. "Ikaw? Isa ka rin bang anghel?" Bulong ni Madeline. Tumango si Angela. Nagsimulang lumuha ang mukha ni Madeline. Ang makapangyarihang presensya nila Michael at Angela, kasama ang isang kakaiba, hindi matinig na puwersa na nagmula sa kanila, ay tila nagpalito kay Gary. Si Lily, nagulat, ay natisod pa atras, ang kanyang mukha ay namutla. Si Angela na ang kalmadong kilos ay napalitan ng hindi matitinag na kapasyahan, ay naglahad ng isang kamay, hindi upang manakit, kundi tila upang itulak pabalik ang isang hindi nakikitang kasamaan. Isang malaking alon ng takot ang bumalot kina Gary at Lily. Ito ay hindi lamang pagtutol ng tao, mayroong isang bagay na lubos na naiiba kina Mike at Angela ngayong gabi. Isang malalim, irasyonal na takot ang kumapit sa kanila. Umurong sila, ang kanilang mga mukha ay nakaukit sa takot, nagmamadaling tumakas sa dilim na tila hinahabol ng di nakikitang espiritu. Ang kanilang madilim na intensyon ay nabigo. Sila ay naglaho, ang kanilang mga bulong ng paghihiganti ay nilamon ng hangin. Ang katahimikang sumunod ay mabigat na sinira lamang ng humihingal na paghinga ni Madeline at na mahinang paghikbi ni Desiree. Si Jackson, na nagising ng kaguluhan, ay sumugod sa silid. Ang kanyang muka ay pinaghalong alarma at pagkalito. Nakita niya si Madeline na nakayakap kay Desiree.
Parehong nanginginig ngunit ligtas at sina Mike at Angela ay naglaho sa hangin. Ang pagsubok, gaano man ito katakot, ay nagpatibay ng isang maikakaila na katotohanan. Si Desiree, ang kanilang Maggie, na kinumpirma hindi lamang ng puso ni Madeline, kundi pati na rin ng desperado na bigong pagsisikap ni Gary at Lily. Ang mismong mga taong responsable sa sunog na umagaw sa kanya mga taon na ang nakalipas. Ang katotohanan gaano man kasakit ay nagpalaya sa kanila. Sa wakas, si Desiree hindi na ulila, ay tunay na nasa tahanan sa mapagmahal na yakap ni Madeline at Jackson. Hindi lamang siya nakahanap ng pamilya, kundi isang pag-ibig na lumampas sa panahon, pagkawala at ang pinakamadilim na pagtataksil. Ang mga anghel sina Mike at Angela ay gumanap ng kanilang bahagi, gumagabay sa kapalaran at nagpoprotekta sa kawalang kasalanan na nagpapatunay na ang ilang himala ay dumarating hindi sa ingay, kundi sa tahimik, hindi natitinag na pananampalataya at napapanahong interbensyon. Ang pananampalataya, kahit na nasubok, ay maaring magdulot ng kahangahangang resulta. At kahit sa pinakamadilim na panahon, ang pag-asa at tunay na pag-ibig ay magtatagumpay sa huli laban sa panlinlang at kawalan ng pag-asa. Minsan, ang pinakamakapangyarihang interbensyon ay nagmumula sa hindi inaasahang lugar at hindi inaasahang tao, ginagabayan ng isang mas mataas na layunin. Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.